Si Senador Joel Villanueva po ang naging susi ng lahat para maging legal na po na majority ang grupo ni Senador New Senate President Gatchalian dahil 13 na po sila. Sa 24 senador, yan po ang matagal na pinagtatalunan, 13 ang majority. So, nagkatotoo na po. Yung 12 dati, yun ay sa quorum. Walang problema. Pero dito, majority yung pinag-uusapan, 13 na nga sila sa 2024 senador. So, ayan na po ang nangyari. Si Joel Villanueva ang nanindigan, sumama sa kanila. Sumunod siya kay Escudero, Senador Escudero. Kaya naging 13 na sila ngayon. Kaya ho, lahat ng gagawin nila, legal. Ang malungkot lang ho, hindi nag-participate ang oposisyon. Parang ni isa sa oposisyon, wala pong dumating o walang nagpakita. Ayan, kinakamayan pa nga si Tito Soto kasi siya ho yung bagong Senate President pro tempore. Siya yung pangalawa. So, ang nahalal nga po, si Senador Gatchalian, bagong Senate President. Tito Soto, bagong Senate President pro tempore. At nanatiling majority leader naman po, itong si Senador Mig Zubiri. Ayan. So, ayan na po. Kompletong-kompleto na. Naglagay na rin po ng mga bagong chairman ng mga komite at mananatiling mga chairman ng mga komite yung mga naunang naihayag na. Ayan po. So, buong-buo na. Ulitin ko. Legal na legal po ang lahat dahil 13 na sila. Wala nang ku-question dyan. Tinapos nila ho ang isong ito. Ayan po yung nangyari. Okay? So, hopefully, magiging mabunga tuloy-tuloy. Ito, pinanunumpa na po yung Senate President pro tempore ng mismong Senate President na si Senate President Gatchalian. Ayan, no? So, pagka ho yan na yung formalidad ng pananumpa. Ayan, no? Ang pananumpa mismo ni Soto bilang Senate President pro tempore, dating Senate President, ay Senate President pro tempore na, at yung nagpapanumpa sa kanya ay Senate President Gatchalian. Lacson, Zubiri at sino ba yung isa? Si Zubiri ang witness at saka ho Escudero. Pamilya naman po ni Senador Tito Soto yung nasa likod, yung kanyang anak. Sa panunumpang yan. So, ayan na po. Wala na tayong makiging problema. Alam nyo, para ho sa inyong kaalaman, hindi naman tayo nagmamagaling. Basta ho merong majority sa Senado, may quorum yan sa lahat ng oras. Basta may quorum, mayroong official business. Lahat ng tatalakayin, legal na legal. Ang aaprobang batas, legal. Kahit walang oposisyon, legal na po sila. Pag walang oposisyon dumating, sila ang nawalan. Sila ang may pagkukulang. Ay din yung sa nangyari niya, hindi po nagpakita ang oposisyon doon sa formalidad na paglagay nga po ng Senate President, new Senate President pro tempore at majority leader at mga chairman ng mga committee. Ayun na po yun. So, kung hindi papasok ng ilang araw o kung kailan ng mga oposisyon, hindi na kung magiging kakulangan yan. Pero dapat silang pumasok dahil sila yung oposisyon at sila yung senador. Para kanilang mabantayan yung mga panukalang batas. Kasi kung hindi sila papasok, walang mag-uupo sa mga panukalang batas. Ay ako naniniwala nung araw pa na ang oposisyon basta constructive criticism ang mga dating o magandang idea, yan ay kailangan. Pero kung personal at iba pa, hindi naman kailangan yun. Diba? So, ayan po yung nagpapatunay. Congratulations sa ating mga senador, na original na naging 11 sila, naging 13 dahil si Senador Escudero ng Sorsogon, okay, ang pang-12 at ang pang-13 na bumuhay at pumatay sa lahat ng isyu na illegal o illegal, ngayon legal na, ay si Senador Joel Villanueva ng Bulacan at saka ng GIL. Ayun. Kaya okay na ito. At dahil dyan, siyempre, asahan na natin naging mabunga at magiging mabunga pa ang trabaho ng senador kasi kontrolado na nila ang sitwasyon. Tulad na sinabi ko, ulitin ko, basta ho majority ay mayroong official business. Pag hindi dumalo ang oposisyon at hindi nag-participate ang oposisyon, wala silang magagawa. Kahit Korte Suprema, hindi na pwedeng makaalam kapag ho 13 na at yan ay trabaho ng Senado.
ang Kongreso Grande. Kaya aasahan natin, dahil buo na ito, yung impeachment trial na magsisimula sa July 5, wala na hong magiging sagabal. Okay na rin po yung pre-trial conference. Okay? So, ho yung nangyayari. Sabi na nga ba, may paraan eh. Meron ding lahat ng problema may solusyon. Ang naging solusyon ay yung pagdating ni Villanueva na sumama. So, hindi yan pwedeng ituring na kung ano man ang magiging reaksyon ng mga nasa oposisyon, wala tayong magagawa. Pero alam pa nyo, meron tayong aabangan. Dahil meron pang 2 o 3 kung di ako kakamali. 2 hanggang 3 pa ang sasama rin sa kanila. Hindi lang natin alam kung sino yan. Pero nagpahiwatig na. Kung nyo mapapansin yung petisyon ni Alan Peter Cayetano sa Supreme Court, din sa issue niya sa Senado, mayroong mga senador na kasamahan siya na hindi sumama doon sa petisyon. Malay nyo, baka yun ang babaliktad. Baka yun yung sasama sa majority. Kasi kung ikaw naman ay senador, mas gusto mo sumama sa majority. Kasi yun ay may gagawin para sa bayan. Nakatanggap-tanggap. Kasi sasama ka sa oposisyon na alam naman natin na talagang iba ang galaw. Although karapatan nila yun. Isang ka naman sasama. Kung iisipin mo na ikaw ay inihalal ng taong bayan bilang senador ng Republika, dapat manindigan kang para sa bayan. Hindi para sa kung kani-kanino lang. Ayun po yun eh. So, prinsipyo at yung kanilang obligasyon ang pinanindig ang nakita natin dito. Walang kung ano man. Although, isang araw ay marami sinasabi yung oposisyon na meron daw takutan, meron daw harassment, meron pa raw parang something na merong offer pa kung ano. Huwag na nating paniwalaan yun. Kasi ako naman naniniwala na ang posisyon sa Senado, hindi naman yan kailangan persahan. Kailangan din yan konsensya, paninindigan para sa bayan, tapos yun. Yun lang yun eh. Kaagad-agad binanatan ni Cayetano, harassment daw, panggigipit daw, mawawala daw yung kaso ng babaligtad, lahat ganun eh. Yun po ay puro salita lang. Ang pagpapatunay ay isa na namang issue yan na mahirap gawin. Katulad ng pag-aakusa ng mga, alam mo na, sa mga korupsyon. Pag walang dokumento, walang ebidensya, mahirap din. Ganon din po. Pero masakit yun Kapwa mo senador, sasabihin mong nasuhulan, or natakot, or tinakot, kaya nagbago ng posisyon. Mali po yun. Hindi ba pwedeng ang mga senador o itong isang tao, kahit hindi senador, manindigan sa tama? Manindigan kung anong maganda sa bayan? Di ba dapat ganon? Hindi naman puro pera na lang. At saka harassment, ano yun? Talagang may pinanghuhugutan at alam mo na kung anong pinanghuhugutan. May pinagmanahan yung mga ganyang klaseng akusasyon. Kung sinong gumagawa niyan, alam na natin yan. Dahil mahilig sa Facebook Live ang mga nag-aakusa niyan. Pero ang pagpapatunay, sabi ko nga, malabong malabo yan. Mahirap gawin yan.